We're back at it again sa mga websites na pwede mong puntahan kung naghahanap ka ng side hustle na pwede mong gawin sa cellphone at nasa bahay ka lang. So as long as may internet ka, kahit nasa tabi ka ng beach or nasa bundok ka, pwede mong gawin to. But just a heads up, low paying. Pero kung naghahanap ka lang naman ng libangan mo at bored ka lang naman sa buhay or estudyante ka na gusto mo lang na may nagagawa during your spare time, then this video is for you. Hi, my name is Mary. I post easy to follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. Every day nagpo-post ako ng mga easy to follow tasks na pwede mong gawin as some sort of like roadmap kung gusto mo na magsimulang mag-transition to freelancing, virtual assistants, or working from home. Kung gusto mo humabol sa 364-day challenge namin, nandito lang siya. I-click mo lang siya sa profile ko. Or, click here. Follow me on Instagram kung maki-Instagram kang tao, tapos click here. Kung nasa Facebook ka naman, basahin mo yung caption. Pag-click mo doon, dadalhin ka niya sa page na to. I-click mo lang 364-day challenge. Tapos doon sa pinakang baba, hanapin mo nakasulat doon task 1. Kung ako sa'yo, babasahin ko pataas or papanoorin ko pataas yung mga videos para masundan nyo na yung challenge namin ng 364-day challenge na Freelancer na Me This 2023. Anyway, this video is task number 44 at nandun pa rin tayo sa mga websites na may mga micro jobs na pwede mong gawin sa cellphone mo at pwede nang panimula kung gusto mo palang i-test kung para sa'yo yung freelancing. Again, just a heads up, eto guys ay low paying. So, ibig sabihin, hindi siya makakabuhay ng pamilya ha. Pero, kung gusto mo lang subukan, kung hindi ka maiinip, kung eto ba yung task na kailangan mong hanapin or pwede mong i-offer na service as a freelancer, then why not, diba? Now, this website that I'm about to show you, ginawa ko to nung sinaunang panahon na hindi pa uso ang bigas. So, I would spend about 1 to 2 hours gumawa dito sa website na to. And so far, parang ang natatandaan ko, okay naman siya. Pwede siyang pambili ng isang kabang bigas nung panahon na yun. This website is called humanatic.com. Dito sa website na to, magre-review ka lang ng calls, tapos itatag mo lang siya ng tama at mababayaran ka na. Now guys, nung ginagawa ko to, ang tanda ko parang 2 cents, 3 cents, parang ganun lang yung kinikita kada review. Pero yung review kasi, siguro mga 1 to 2 minutes lang yung call, tapos itatag mo lang siya, tapos yun na, kikita ka na. Some of the things na kailangan mo dito, number 1, attention to details. Number 2, comprehension kasi iintindihin mo yung call. Number 3, PayPal kasi yun yung preferred nila ng mode of payment. Anyway, hindi ko na pahahabain yung tutorial nito because ito, kailangan talaga, di ba, nakakaintindi ka at saka yung comprehension mo medyo pumapalo. So, I will let you guys explore this website on your own. Pakita ko kaya kung paano. Sige, papakita ko na rin kung paano mag-sign up. Okay, so again, pupunta lang kayo sa website humanatic.com and then click on sign up for free. Pagkatapos lalabas ng website na to, kailangan mo talaga siyang i-connect with your PayPal para makakuha ka ng sahod. And in-explain naman nila dyan. So, click ko lang login sa PayPal, hack, verify, connect. I'm not a robot. Kung wala pa kayo guys, PayPal, gawa na kayo. Punta lang kayo sa paypal.com. Bago kayo pumunta sa website na to. So, after kung i-connect ang PayPal, ayan na! I-fill out nyo lang tong form na to. Habang i-fill out ako ditong form na to, ano tayo? Story time. Meron dati akong negosyo na nagpapalit ako ng PayPal pagkatapos isi-send ko sa bank account. Kasi nung unang panahon, si PayPal, hindi pa uso yung direct sa GCash. Ngayon, meron akong pinalitan ng PayPal dati. Biglang ni-refund nung nag-send sa kanya yung payment. So, na-block yung PayPal account namin dun sa negosyo. Yung tao ngayon na nag-refund yung client, ang ginawa niya para bayaran ako is nag-work siya sa Humanatic para mabayaran niya ng hulog na pa 5,000 yung ni-refund nung client niya. Noong unang panahon kasi malaking negosyo din yung pagpapalit ng PayPal funds. So kung freelancer ka at inabot mo tong panahon na pagka merong kailangan na yung funds nila sa PayPal, ikaw yung magpapalit, mag-comment nga kayo. Nung time naman na yon, meron akong buyer ng PayPal funds sa US. And hindi naman to yung sa bawal na technique. Buyer talaga siya kasi meron silang e-commerce business. Yun yung ginagamit nilang pambayad. But anyway, yun lang, na-chika ko lang. So, after ninyong ilagay yung initials nyo dito sa baba naman, submit my application. Ha? Ano daw? The name and email address that you've chosen has already been used? Ano daw? Ha?
Okay, I encountered a road bump here. It says here the name or email address that I've chosen has already been used, but I am pretty sure that the PayPal account that I am using is not something that I have used before to register dito sa Humanatic. Guys, can you guys try if ganun din sa inyo? Kasi I don't think na nagamit ko na to ever. Or it could probably be my IP address. Anyway, guys, don't forget ha, i-document nyo yung journey nyo, tapos i-tag nyo ako, tapos use the hashtag freelancer na Midis 2023. Comment any questions you guys have about working from home, follow for more work from home, chismis, bye!